Good morning sir, my name is Cantual Isidibas. Ako ang report dahil karon nga video is all about what is sex roles and the gender roles. So, first is the sex roles. So, ako sa nabasahan. Sex roles refers to socially coded behaviors and practices often related to a person's reproductive capacities, such as women with the roles of motherhood and men with fatherhood. The term sex roles is often used interchangeably with the term gender role. However, the modifier gender implies roles may be socially or culturally produced, whereas sex implies roles may be naturally or biologically determined. So, ang sex roles dahil ginapasabot diri nga kung unsa lang ang unsay na sa bae tumong. So, sa sex, so magbase ta sa ilang sex. So, sa giingon pa diani is biologically determined. So, inherent na sila, dili na mawala. Example sa lalaki, unsay naa sa lalaki is the testis and the penis. So unsay roles sa lalaki, ang role sa lalaki is tig produce lang sila og sperm, gitawag na to og sperm. Then ang babae is ma-determine na to ila biologically is kung naa sila ani. First is kanang ovary and the vagina. So unsa po'y tumong sa babae? So ang tumong sa babae dai is produce, or sila ang mag-produce og baby. So muna na ang gisgutan about sa gender sa sex roles. Next is the gender role. A gender role is a set of societal norms dictating what types of behaviors are generally considered acceptable, appropriate, and desirable for a person based on their actual perceived sex. These are usually centered around opposing conceptions of femininity and masculinity, although there are myriad exceptions and variations. Diri po din nato ma-determine no ang unsa ilang pong tumong sa mga babae o sa mga kalalakihan. So, kung sa babae, sa gender, which means is the femininity. So kung ang mga female lang kuno is naalang kuno sila sa household, so tig-keep sila sa mga sa mga trabaho sa balay etc. nga related sa ilang trabaho. Then unless sa mga lalaki is katuning ang ilang job is mga heavier. Example construction worker, kay role day sa mga lalaki po diri is they are going to go outside to have a job. Example is kasagara man sa mga masculinity is kining construction worker. So kung naatay work nga engineering, so kinsa man gid ang mga kasagara, di ba, ang mga lalaki. Then otherwise po sa mga sa nursing, so sa nursing po is ang mga femininity, katulad mga kababay. Okay, good afternoon. Before I start, I would like to introduce myself first. By the way, my name is Rex Darrell T. Ugmad, and my topic is all about mass media. Okay, mass media is distribute impersonal information to a wide audience via television, newspaper, and radio, and the internet, with the average person spending over 4 hours a day in front of television. So when we say mass media it is example it is a form of media used in communication to larger audience. So it means mas gipadali ang pag-spread sa mga news like that nga mas mawide pa bitaw. Example sa TV Patrol, di ba, sa news, mas gipadali ang pag-spread sa balita through television, through sa TV, mabalita sa radio and sa newspaper, and that is mass media. So good morning sir, I am Junivel Entrina. My topic is peer group. So the definition of peer group is a peer group is made of people who are similar in age and social status and who share interests. Peer group socialization begins in the earliest years, such as when kids on a playground teach younger children the norms about taking turns, the rules of a game, or how to shoot a basket. As a grow into teenagers, this process continues. So peer groups are important to adolescents.
in a new way as they begin to develop an identity separate from their parents and exert independence. So, the example of paragraphs is mag-best friend. So, di ba, mag-best friend is kasagara, same gina sila og goals, same sila interest, same sila og hobbies. So, muna siya example sa paragraphs. Para sila og kanang age, same sila og status, tan, girls to girls, boys to boys. Or, pwede po og boys o girls, pwede po sila mahimong mag-best friends. So, muna siya example sa paragraph, group of people nga ng same sex status, same sex age, same sex interest, same sex hobbies, same sex goals. So, mga siya per group. Thank you. Good day, sir. Before I start, I am Ninjeric G. Suico, and my topic is structural functionalism. Structural functionalism is a sociological theory that views society as a system composed of various parts, each with a specific function that contributes to the stability and functioning of the whole. Example of structural functionalism is schools or educational institutions are integral parts of the societal structure. They are organized in a way that shapes the behavior and expectations of individuals within society. Include providing knowledge and skills, preparing individuals for the workforce, and fostering social integration. They might include the development of social networks, the reinforcement of social norms and values, and the creation of a sense of identity and belonging. My name is Jersey Mangalan. My topic is all about Republic Act number 9262, Anti-Violence Against Women under Children Act, or sa kilala sa tawag na Anti-Bawsi Law. Dahil sa batas na ito, pinarusahan ng batas na ito ang iba't ibang uri ng pang-abuso ng kababaihan. Una, physical, psychological, sexual, and economic abuse. First is physical. For example, ikaw usa ka bana or ikaw usa ka live-in partner, ang imong ka-live-in or imong asawa imong gi kulata. Next is psychological. For example, ikaw partner nangaliwa ka sa imong partner, so it cause sa imong partner og psychological effect. Next is sexual. For example, usa ka kabus sa usa ka kompanya nag-offer ka og promotion sa imong employee through sexual. So imong ingnan nga if mag-sexual intercourse ka sa kuha, so i-promote ta ka, so that is sexual. Next is economic abuse. For example, sa imong asawa or sa imong anak wala ka naghatag og sustento, o ka naghatag og sustento, so it's applicable sa masulod siya sa bawsi. Ang biktima nito ay ang karelasyon, live-in partner, asawang babae o kanyang anak. Ang kasong ito ay sinasampa sa Regional Trial Court. Tapos ang nakakasala ay parusahan ng pagkakulong depende sa offense na kanyang nagawa. Pero hindi bababa sa imprisonment na 6 months, or may multa ito na mula sa 100,000 to 300,000. Sa protection naman sa biktima, maaari siya mag-apply sa protection order or sa barangay protection order, o sa tawag natin na BPO, o sa barangay kung saan siya nakatira. Pangalawa, temporary protection order o TPO. Pangatlo, permanent protection order or PPO. Pangapat is sa family court ng lugar kung saan nakatira ang biktima. Ang pwede mag-apply o mag-file sa petition to protection order, first is ang magulang.
Pangalawa is ang relative with port with within port degree in civil. Pangatlo is barangay official. Pangapat is police. Panglima is WD special workers or officers, or at least 2 concerned citizen. Ang biktima ay entitled sa actual, compensatory, moral, and exemplary damages. Siya ay entitled din sa 10 days paid leave of absence. So again, that's my topic is all about BAUSI, Republic Act 9262. Okay, once again, my name is GRC Mangalon. My topic is all about Republic Act number 9262, Anti-Violence Against Women under Children Act, or sa kilala sa tawag na Anti-BAUSI Law. Dahil sa batas na ito, pinarusahan ng batas na ito ang iba't ibang uri ng pang-abuso ng kababaihan. Una, physical, psychological, sexual, and economic abuse. First is physical. For example, ikaw sa bana or ikaw sa kalibin partner, ang imong kalibin or imong asawa, imong kulata. Next is psychological. For example, ikaw partner, nangaliwa ka sa imong partner, so it cause sa imong partner og psychological effect. Next is sexual. For example, usa ka boss sa usa ka kumpanya na nag-offer ka og promotion sa imong employee through sexual. So imong ingnan nga if mag-sexual intercourse ka sa kuha, so i-promote ta ka. So that is sexual. Next is economic abuse. For example, sa imong asawa or sa imong anak, wala ka naghatag og sustento. So it's applicable sa masulod siya sa BAUSI. Ang biktima nito ay ang karelasyon, live-in partner, asawang babae, o kanyang anak. Ang kasong ito ay sinasampa sa Regional Trial Court. Tapos ang nakakasala ay parusahan ng pagkakulong depende sa offense na kanyang nagawa. Pero hindi bababa sa imprisonment na 6 months, or may multa ito na mula sa 100,000 to 300,000. Sa protection naman sa biktima, maaari siya mag-apply sa protection order or sa barangay protection order, o sa tawag natin na BPO, o sa barangay kung saan siya nakatira. Pangalawa, temporary protection order o TPO. Pangatlo, permanent protection order or PPO. Pangapat is sa family court ng lugar kung saan nakatira ang biktima. Ang pwede mag-apply o mag-file sa petition to protection order, first is ang magulang. Pangalawa is ang relative with port with within port degree in civil. Pangatlo is barangay official. Pangapat is police. Panglima is WD special workers or officers, or at least 2 concerned citizen. Ang biktima ay entitled sa actual, compensatory, moral, and exemplary damages. Siya ay entitled din sa 10 days paid leave of absence. So again, that's my topic is all about BAUSI, Republic Act 9262. Okay, once again, my name is GRC Mangalon. So, hi sir, hi everyone.
I am Ludita Pinamwag and my topic is about symbolic and interactionism. Symbolic interactionism is an approach used to analyze human interactions by focusing on the meanings that individuals assign to things in the world around them, including words and objects. Symbols. Symbols are things that are used to represent other things. Examples, like ideas, words, or gestures. Gesture is, ang example na niya kay kanang imong amiga or amigo nakita nimo nga hapit na mahagbong sa bangko. Tapos imo siya giduol para dili siya madayon og kahagbong. Mo na ang gestures, iyang lihok ug ang imong lihok. Ang ikatulo is sign. Sign is mao na jud kasagaran ginagamit ron bukod sa gesture. Ang example sa sign is stoplight or kanang maadto ka kanang hotel tapos sa lobby kay nay nakabutang nga sign dito nga kanang magbutang sila og sign dito nga basa ang floor so dili siya pwede agian. So ay three core principles ang symbolic interactionism. Ang first is meaning. Ang meaning is kanang naghunahuna ka sa isa ka lugar naghunahuna ka sa isa ka lugar kung unsa siya dito kanindot. Sumugawas ng mga image, picture or nga kanang nasa imong hunahuna or kanang unsa siya kanindot nga lugar nga imong makita dito sa kuan sa imong unahuna. Sumugawas siya dito like mura ka bitag ka ng nag-imagination mo siyang meaning. Tapos ang language is kanang nagtabi mo sa imong amiga nga maadto mo dito sa isa ka lugar. So baling imong amiga kasabot na siya og unsa to nga lugar. So mao na siya ang language. Tapos ang last is ang thought. Ang thought is opinion siya or thinking changes. Mura siya na nasulod na dito ang symbols. Like naa dito ang kanang masulod na dito tanan ang symbols like ang sign, etc. Hi sir, I am Joanna Angela Faith L. Rehenes. I am here to discuss more about the symbolic interactionism as continuations for the discussions of Ludita P. Namwag. So, what is symbolic interactionism? Symbolic interactionism, it is a sociological perspective on self and society, coined by Georgie H. Mead, Charles H. Colley, and W.I. Thomas. And also, it is associated primarily with the University of Chicago in the early 20th century. The central theme of symbolic interactionism is human life is lived in the symbolic domain. Symbols are culturally derived social objects having shared meanings, created and maintained in social interactionism, like language and communication. Symbols provide the means by which reality is constructed. Symbolic interactionism is reality is primarily viewed as social product and all that is humanly consequential, like self, mind, society, and culture. Those are emerged from and is dependent on symbolic interactions for its existence. This symbolic interaction theory relevant to human conduct mainly as is interpreted through symbolic systems. Symbolic interactionism by Herbert Blumer has a three basic premises. First, human act toward things on the basis of the meanings that things have for them.
Second, the meaning of things derived from social interactions. And third, these meanings are dependent on, modified by, an interpretive process of the people who interact with another. The focus here is on meaning, defined in terms of actions and its consequences, reflecting the influence of pragmatism. The meaning of a thing resides in the action that it elicits. As you can see in the drawing, and in the case of symbols, meanings also depend on the degree of consensual responses between two or more people. Like husband. For us, it depends on the consequential responses of those who use it, the word husband. So the meaning of a symbol is clear. If consensus is low, the meaning is ambiguous and communication is problematic. Within a culture, a general consensus reveals on the meaning associated with various words or symbols. In practice, the meaning of things are highly variable and depend on process of interpretation and negotiations of interactants. The interpretive process entails what bloomers reform to as a role-taking, like the cognitive ability to take the perspective of another. It is a critical process in communication. It enables actors to interpret one another's responses, like bringing about greater consensus in the meaning of the symbols used. The determinations of meaning also depends on negotiation, on mutual adjustments and accommodations of those who are interacting. Meaning, emergent, problematic, dependent on process of role-taking and negotiation. And lastly, most concepts of symbolic interactionism are related to the concept of meaning. Thank you. Hello, my name is Arvin Carly Panal and my topic is all about gender theory. Okay, what is gender theory? It's the study of what is understood as masculine and or feminine and or care behavior in any given context, community, society, or field of study. So it is a study of what is understood as masculine and or in feminine. So for example, sa isa ka pamilya, as what we understood about masculine, di ba, male in a family is the one who provide and protect. Makita na to nga kasagaran sa mga trabahon sa mga laki, bugat og mo protect, diba, in a family. Ma-describe na to ang isa ka masculine na may pagka-aggressive sila. Then og mo ingon po ta sa isa ka feminine is inside a family, sila tong soft-hearted, more nga mohimo sa mga comfort, then nagtrabaho sa balay, hilo sa balay, na siya. Then og moingon buta sa isa ka community is that kasagaran nato makita og mo nata sa merkado, kasagaran gyud nato or majority gyud sila ang mga naninda gyud is male, what we call female, what we call feminine. Bisag unsa nga klase nga paninda, basta kay business, kasagaran gyud nga makita nga tindera or seller babae. So kung moingon buta sa masculine, kasagaran to makita nato sila kay sa mga bugat nga trabahon like construction, labor, or unsa pa na dira dayon. Kung moingon po ta ni sa queer is mo ni sila mga tao nga na behavior nga kanabang kagusto sila sa mga klase-klase nga gender, like kagusto sila masculine, feminine, or member sa LGBTQ like gay or lesbian, ngana.
So mo na siya nga sa gender theory nasigot ni sila kay gina-study diri kung unsay pagsabot nila nga iniglantang na to kani siya ingani siya klase, gay ni siya, LGBTQ ni siya, masculine or feminine. Kitungod lang pud sa makita nato kung unsa gi ma-describe gikan sa ilang mga action. O manato ako sir, thank you. My name is Kristen Joy Bedala Pastora. Today, I will discuss about the conflict theory. So, ang conflict theory ay isang teorya sa lipunan na nagmula sa mga sulat ni Karl Marx. Ito ay naglalarawan ng mga laban at hidwaan sa lipunan na nagmula sa pagkakaibang sa kapangyarihan, yaman at katayuan sa lipunan. Isang halimbawa ng conflict theory ay ang laban sa pagitan ng bourgeoisie or tinatawag siya nga mga may-ari ng pabrika at kapitalista at proletariat o ang ibig sabihin ay mga manggagawa at mahihirap na pinapakita ng hidwaan sa produksyon, sahod at kapangyarihan sa lipunan. Ito ay nagpapakita ng pagtutunggalian ng mga grupo at pangyayari sa lipunan sa nagsasaad ng dominasyon at pagiging sunod-sunuran. Bakit nga ba may conflict or pagkatutunggalian? At base sa isang halimbawa ay dahil sa may mayaman, may kapangyarihan at may isang manggagawa na hindi patas ang kanilang bigay na sahod. At isa din ang halimbawa ay maliit lamang ang opportunity. Hindi pagkakaunawaan sa isa't isa, kaya may isang conflict. Isa na may di-discuss ko ay isang feminist theory o sinasabing ito ay isang application ng conflict theory. Feminist theory is a type of conflict theory that examines inequalities and gender-related issues. It uses the conflict approach to examine the maintenance of gender roles and equalities. Radical feminism, in particular, consider the role of the family is perpetuating male dominance. In particular societies, men's contributions are seen and more valuable in those of women. Siyempre, feminist man, no? So, ang mas gihatagan nila opportunity sa trabaho is like ang kuan man mga lalaki kay sa una is babae is wala man kayo sila kanang karapatan nga mo work so naa jud ang kanang pagkatunggalian sa gender wala siya equality in terms sa trabaho like mas gihatagan nila og bili ang lalaki to work sa mga establishment like that. Bali, ang feminist theory is naladra ang discrimination sa babae, which is dili nila magrab ang usa ka opportunity ngod is babae sila, isina sila o ganang lakas kontra sa lalaki. So why na pagka-conflict is because of the gender. That's Hi, good evening sir. I am Ray Escondi Maratas. My topic is gender schema theory. Gender schema theory was formally introduced by Sandra Beam in 1981 as a cognitive theory to explain how individuals become gendered in society and how sex linked characteristics are maintained and transmitted to other members of a culture. Gender associated information is predominantly transmitted through society by way of schemata or network of information that allow for some information to be more easily assimilated than other. Beam argues that their individual different in the degree which people hold this gender schemata. Pag sinasabi natin gender schema theory, isang cognitively based theory na gumagamit ng information processing approach para ipaliwanag kung paano nangyayari ang gender development. Gender schema categorize nga boys they wear clothes at girls sayal.
male dominant nursing and boy is engineering. Parehas na ang kuan. Di ba kasagara sa mga nursing, mga babae kulit kakita og mga lalaki.